Isang dakok na kaning lamig kapalit ng iyong dangal? Magnanakaw. Ang sigaw ni Doña Esperanza ay tila latay sa pagkatao ni Maricela. Habang humahalakhak ang mga mayayaman sa gitna ng handaan, nalalagutan ng hininga ang tanging mahal ni Maricela sa isang madilim na silid. Ngunit tandaan niyo ito, ang luha ng isang api ay magiging apoy na tutupok sa inyong mapagkunwaring palasyo. Sino ang tunay na kriminal? Ang kumuha ng tira-tira para mabuhay o ang pumapatay ng puso para sa dangal? Abangan ang pagsilang ng isang bagong pag-asa sa gitna ng guho ng pagtataksil. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong maduming luha. Umalis ka rito, magnanakaw. Ang tinig ni Doña Esperanza ay tila isang matalim na patalim na humihiwas sa katahimikan ng malawak na kusina ng mansyong Valderrama. Sa gitna ng naglalakihang mga kagamitang yari sa bakal at mamahaling porselana, nakaluhod si Maricela. Mahigpit niyang yakap ang isang maliit na lalagyan ng plastik, kung saan maingat niyang iniligpit ang mga natirang ulam mula sa marangyang handaan kanina. Isang kurot ng kanin, isang piraso ng tuyong manok, mga pagkaing itatapon na sana sa basurahan. Ngunit para kay Maricela, ito ang tanging pag-asa upang madugtungan ng hininga ni Lola Ines na ilang araw na ring hindi nakakakain ng maayos sa ospital. Hindi pa rin bumibitiw ang kamay ni Maricela sa lalagyan ng pagkain kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa takot. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Ricardo. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Malamig ang mga matang nakatitig sa kanyang katulong. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na nagdadala ng bagyo sa loob ng silid. "I didn't expect this from you, Maricela," mahinang ngunit mariing sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon na lalong nagpadurog sa puso ng dalaga. "Pinagkatiwalaan ka namin dito sa bahay, pero nagagawa mo pa ring magnakaw sa harap ng maraming tao? Sir Ricardo, parang awa niyo na po." Hindi po ako nagnakaw." Pakiusap ni Maricela. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. "Ang mga ito po ay itatapon na sa trash bin. Kinuha ko lang po para may makain si Lola sa ospital. Wala na po kaming pambili ng pagkain dahil kailangan kong ipunin ang sahod ko para sa gamot niya." Walang babalang hinablot ni Doña Esperanza ang bit-bit na supot ni Maricela. Sa isang malakas na pagbato, bumukas ang plastik at kumalat ang laman nito sa makintab na tiles. Ngunit kasabay ng mga butil ng kanin, isang bagay na lalong nagpakinang sa ilalim ng ilaw ang lumabas mula sa loob. Isang kwintas na ginto na may malaking diamante. Napaatras si Maricela, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang dibdib. Paanong nangyaring naroon ang kwintas na yon? Sigurado siyang pagkain lang ang nilagay niya sa supot. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamuti sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang sariling laylayan, habang ang lamig ng aircon sa mansyon ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. "Now tell me, pagkain din ba ang tawag mo rito?" Panunuya ni Doña Esperanza habang dinaduro ang kwintas. "You're just a low-class thief, trying to act like a saint. Get out! Ayokong makita ang mukha mo rito sa property ko kahit isang segundo pa. You're fired without pay." Tumingin si Maricela kay Ricardo, umaasang may makikitang kahit katiting na pagdududa o awa sa mga mata nito. Ngunit tinalikuran lamang siya ng lalaki. "Get out, Maricela. Ayoko nang magnanakaw sa pamamahay ko. Consider yourself lucky na hindi kita ipapakulong dahil sa tagal mo nang naninilbihan dito. Go!" Ang bawat salita ni Ricardo ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Maricela. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tumayo siya nang nangangatog ang mga tuhod, iniwan ang kalat sa sahig at lumabas sa mansyon nang walang dalang kahit ano, kundi ang matinding kahihiyan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak nito ay humahampas sa kanyang balat na tila maliliit na hagupit.
Tumatakbo siya sa gitna ng madilim na kalsada, ang kanyang mga luma at manipis na tsinelas ay lumulubog sa malambot na putik. Wala siyang pakialam kung basang-basa na siya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang Lola Ines. Kailangan niyang makarating sa ospital. Pagdating sa pinto ng charity ward, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mabibilis na hakbang ng mga nurse ang sumalubong sa kanya. Ngunit pagdating niya sa kama ni Lola Ines, tumigil ang mundo ni Maricela. Wala na ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng matanda. Isang puting kumot ang marahang itinakip ng isang nurse sa mukha ng kanyang lola. Ang tuhod ni Maricela ay tuluyang bumigay. Napaluhod siya sa malamig na semento ng ward. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang gilid ng kama. Ang kanyang pighati ay hindi lumabas bilang sigaw, kundi bilang isang nakabibinging katahimikan na lalong nagpabigat sa hanging kanyang hininga. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang buhok ay humahalo sa kanyang mga luha. Bumabagsak sa maduming sahig ng ospital. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang masakit na bulong na ayaw siyang tantanan. Kung hindi niya ba piniling kumuha ng mga tira-tirang pagkain para sa kanyang lola, mamatay pa rin kaya ang matanda ng nag-iisa at nagugutom? O sadyang ang tadhana na mismo ang nagpasya na ang isang katulad niyang mahirap ay wala ng karapatang humiling ng kahit konting piraso ng kaligayahan o katarungan sa mundong ito? Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang pasanin na dumidiin sa balikat ni Maricela. Ang hangin sa loob ng silid na yon ay mabigat, amoy ng luma at malamig na bakal, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya sa kisame. Doon, sa ilalim ng puting kumot na puno ng mantsa at lumana, nakahimlay ang kaisa-isang mundo ni Maricela. Hindi siya makaiyak ng malakas. Ang kanyang pighati ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan na ayaw lumabas, isang tuyot na sakit na nanunuot sa kanyang mga kalamnan hanggang sa siya ay manghina at mapaupo sa malamig na semento. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag hindi ng tunog, kundi ng biglang pagpasok ng isang pamilyar at nakapanunuyot na amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na hindi nababagay sa amoy ng karalitaan sa loob ng pampublikong ospital na iyon. Narinig ni Maricela ang marahang pagdikit ng mga takong ng sapatos sa sahig, na tila mga bawat hakbang ay isang paalala ng kapangyarihan at antas sa buhay. Nang iangat niya ang kanyang namumugtong mga mata, nakita niya si Doña Esperanza na balot ng itim na sedang shawl. Kasunod si Ricardo na ang mukha ay tila isang estatwang walang buhay. "Look at this place," panimula ni Doña Esperanza habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang telang may burda. "Sinasabi ko na nga ba, ang mga katulad mo ay laging nauuwi sa ganitong uri ng kaguluhan. Maricela, pumunta kami rito hindi para makiramay, kundi para tiyaking hindi mo gagamitin ang trahedyang ito para muling perwisyo sa amin. Huwag mong isiping dahil namatayan ka ay makakalimutan namin ang ginawa mong pagnanakaw." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Maricela sa narinig. Napatingin siya kay Ricardo, nagbabaka sakali na sa pagkakataong ito, makikita ng lalaki ang bangkay ng kanyang lola at maiintindihan ang dahilan ng kanyang paghihirap. Ngunit si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa mga bulsa ng kanyang Amerikana. Umiiwas sa tingin ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap nang makita ang payat at kulubot na kamay ni Lola Ines na nakalawit sa gilid ng kama. Ngunit mabilis din niyang iniwas ang kanyang paningin. "Ma'am, let's just go. Binigay ko na ang utos sa administrator ng ospital na ayusin ang bill para matapos na ito." Maikling sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Walang bigat,
Walang malasakit. No, Ricardo. Kailangan niyang malaman na ang pagiging mahirap ay hindi lisensya para maging tuso. Pagpapatuloy ng matanda habang tinititigan si Maricela ng may halong pandidiri. Maricela, ito ang huling tulong na makukuha mo sa amin. Ang bayad sa ospital ay para sa katahimikan ng pangalan ng aming pamilya. Hindi dahil sa awa. Huwag na huwag mo nang itatapak muli ang mga paa mo sa mansyon o kahit sa harap ng opisina ni Ricardo. Dahan-dahang tumayo si Maricela. Ang kanyang panginginig ay huminto. Pinalitan ng isang uri ng lamig na mas matindi pa sa lamig ng morgue. Ang kanyang dignidad na ilang taon niyang iningatan sa kabila ng pagiging katulong ay tila muling nabuo sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hinarap niya ang dalawa at sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ang kanyang tingin ay diretso kay Ricardo na tila ba ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng lalaki. Ang pera niyo po ay kayang magbayad ng bill sa ospital na ito. Mahinang sabi ni Maricela, ngunit ang bawat salita ay malinaw at puno ng bigat. Ang pera niyo ay kayang bumili ng pinakamahal na kabaong at pinakamagandang pwesto sa sementeryo. Pero Doña Esperanza, si Ricardo, hinding-hindi niyo mabibili ang huling hininga na nawala sa lola ko habang hinihintay niya ang pagkain na kinuha niyo sa akin. Hinding-hindi niyo mabibili ang kapayapaan ng budhi niyo kapag naisip niyo na ang bawat butil ng kanin na tinapon niyo sa sahig kanina ay siyang sana ay nagligtas sa kanya. Bahagyang napaurong si Ricardo. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga daliri ay tila naging kalyo sa loob ng kanyang bulsa. May isang bagay na tila gumuhit sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na kirot na pilit niyang binabaliwala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Maricela sa kanila at muling hinawakan ng malamig na kamay ng kanyang lola. Para sa kanya, ang mga taong nakatayo sa likuran niya ay mas patay pa kaysa sa matandang kanyang iniiyakan. Ang bawat pader ng mansyong Valderrama ay tila may mga matang nagmamasid at bawat sulok ay tila may mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng makakapal at mamahaling kurtina. Para kay Alfredo, ang matandang tagapamahala ng bahay, ang katahimikan ng mansyon sa gabing iyon ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi isang uri ng bigat na tila dumadagan sa kanyang matanda ng balikat. Ilang dekada na siyang naninilbihan sa pamilyang ito at ang kanyang katapatan ay nasubok na ng maraming bagyo. Ngunit ang nangyari kay Maricela ay isang sugat na ayaw maghilom sa kanyang budhi. Naglalakad si Alfredo sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ang kanyang patutunguhan ay ang maliit na silid sa dulo ng pasilyo kung saan nakalagay ang mga monitor ng security cameras ng buong mansyon. Alam niyang labag ito sa utos ni Doña Esperanza na nagdeklara na ang kaso ni Maricela ay sarado na at hindi na dapat pang pag-usapan. Ngunit ang bawat alaala ng yak ng dalaga ay tila isang tinik na lalong bumaon sa kanyang puso nang mabalitaan niyang pumanaw na si Lola Ines. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga asul na screen na nagpapakita ng bawat anggulo ng bahay. Ang kanyang mga daliri, na bahagyang nanginginig dahil sa katandaan at kaba, ay marahang idiniin ang mga pindutan upang hanapin ang recording ng gabi ng Sabado. Ang bawat paglipat ng oras sa screen ay tila isang mabigat na pintig sa kanyang dibdib. Habang pinapanood niya ang bawat segundo, tila bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Maricela, ang masayahing dalaga na laging nagtitimpla ng kanyang kape, ang batang laging naglilinis ng mga bintana habang humuhuni ng kanta. Tumigil ang mundo ni Alfredo nang makita niya ang hinahanap. Sa malabo ngunit malinaw na anggulo ng kitchen camera, nakita niya ang isang figura na pumasok sa kusina bago pa man dumating si Maricela. Hindi si Maricela ang unang lumapit sa supot ng pagkain. Ito ay si Claudia Montemayor,
Kitang-kita sa video ang mabilis at tuso nitong paggalaw. Ang pagbukas ng kanyang maliit na bag, ang pagkuha ng kwintas ni Doña Esperanza, at ang maingat na paglalagay nito sa loob ng supot ng pagkain na inihanda ni Maricela. Isang nakapangingilabot ng ngiti ang sandaling gumuhit sa mukha ni Claudia bago ito mabilis na lumabas sa silid na paatras si Alfredo. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang katapatan sa pamilya, Valderrama, ay nakaugat sa konsepto ng utang na loob. Sila ang nagpakain sa kanya, nagpaaral sa kanyang mga anak, at nagbigay sa kanya ng bubong sa loob ng maraming taon. Ngunit ang katotohanang nasa harap niya ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa kanyang natutulog na katarungan. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging kasing lamig ng yelo. "Patawarin niyo po ako, Doña Esperanza." Bulong ni Alfredo sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero hindi ko kayang dalhin ang lihim na ito hanggang sa aking hukay. Dahan-dahan niyang isinaksak ang isang maliit na USB drive sa computer. Isang galaw na tila kasing bigat ng paglipat ng bundok. Habang kinokopya ang video, ang bawat sandali ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Nang matapos ang proseso, mabilis niyang itinago ang maliit na kagamitan sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang plano ay itago muna ito sa isang ligtas na lugar hanggang sa mahanap niya ang tamang pagkakataon na ibigay ito kay Ricardo. Ngunit nang papalabas na siya ng silid, ang pintuan ay biglang bumukas ng marahan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmula sa likod ng isang figura na nakatayo roon. Isang matangkad na anino ang bumalot sa matanda, at ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng tela ng isang mamahaling bestida. "Alfredo, anong ginagawa mo rito sa oras na ito?" Ang boses ni Claudia Montemayor ay tila isang malambing na kanta na may nakatagong lason, malamig at mapanuri. "Bakit tila nakakita ka ng multo? At ano ang hawak mo sa iyong bulsa?" ₱1,000. Iyon lamang ba ang halaga ng katapatan ng isang tao para sa iyo, Ricardo? Ang tanong na ito ay hindi nagmula sa sino man, kundi sa sarili niyang isipan habang nakatitig siya sa kawalan sa loob ng kanyang malawak at malamig na opisina. Ang bawat marangyang kagamitan sa paligid niya, ang lamesang gawa sa mahogany, ang mamahaling upuang balat, at ang mga sertipikong nakasabit sa dingding, ay tila biglang nawalan ng ningning. Ang lahat ng ito ay tila naging mga piping saksi sa kanyang pananahimik noong mga sandaling dapat ay nagsalita siya para sa katarungan. Hindi mawalay sa kanyang balintatawang hitsura ni Maricela sa ospital. Ang mga mata nito na dati ay puno ng pagsisikap, ngayon ay tila dalawang balon ng pait at kawalan ng pag-asa. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na pintig sa kanyang sentido, na nagpapaalala sa bawat segundong lumilipas na may isang buhay siyang winasak dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mga butil ng kanin na nagkalat sa sahig ng kanilang kusina at ang nanginginig na mga kamay ng dalaga habang pilit itong pinupulot. Tumayo si Ricardo at lumapit sa cabinet kung saan nakatago ang mga file ng kanilang mga dating tauhan. Hinanap niya ang folder ni Maricela. Sa loob nito ay nakita niya ang isang lumang litrato ng dalaga para sa kanyang aplikasyon 6 na taon na ang nakalilipas. Mukhang bata pa siya roon. May bakas ng pangarap sa kanyang mga ngiti. Ngunit nang basahin ni Ricardo ang kanyang tirahan, isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang maliit na eskinita sa gitna ng siksikang mga barong-barong sa tondo. Ang kakarampot na sahod na ibinibigay nila sa kanya bawat buwan ay halos hindi sapat para sa upa at pagkain, lalo na para sa mga gamot ng isang matandang may karamdaman. "Sir Ricardo, may kailangan po ba kayo?" Ang marahang pagpihit ng pinto ay nagbigay ng hudyat ng pagpasok ni Doña Esperanza. Ang kanyang ina
ay tila walang anumang bakas ng panghihinayang. Suot ang kanyang puting pantulog na seda habang naglalagay ng cream sa kanyang mga kamay. It's late. You should be resting. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. She's just one of those people who take advantage of our kindness. Kindness, Mom? Ang boses ni Ricardo ay naging paos at puno ng pagdududa. Tinapon natin ang pagkain na kailangan ng lola niya. Pinahiya natin siya sa harap ng lahat nang wala man lang sapat na ebidensya maliban sa isang kwintas na bigla na lang lumitaw sa supot niya. Hindi ba kayo nagtataka? Maricela has been with us for years, and not once did a single spoon go missing. That's because she was waiting for a bigger catch, Ricardo. Irritableng sagot ng matanda. Don't be so naive. Anyway, Claudia called. She's excited about the merger. Mag-focus ka sa negosyo. Huwag sa isang katulong na wala namang maidudulot na maganda sa image natin. Just forget her. Nang lumabas ang kanyang ina, naiwan si Ricardo sa gitna ng katahimikan na tila sumasakal sa kanya. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Isang malakas na udyok sa kanyang loob ang nagsasabi na hindi siya makakahanap ng kapayapaan hanggat hindi niya nakikita kung paano namumuhay ang taong kanyang minaltrato. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at nilisan ang marangyang subdibisyon. Habang papalayo siya sa naglalakihang mga mansyon at papasok sa masisikip na kalsada ng Maynila, ang bawat ilaw ng poste ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Ang binto ng kanyang sasakyan ay nakasara, ngunit ang amoy ng usok, basura at hirap ng lungsod ay tila nanunuot sa loob na nagpapaalala sa kanya na may isang mundong malayo sa kanyang kinagisnan. Isang mundong doon niya itinapon si Maricela nang walang kalaban-laban. Huminto ang sasakyan ni Ricardo sa bukana ng isang madilim na eskinita. Ang daan ay maputik dahil sa nakaraang ulan at ang mga dumi sa paligid ay nagpapakita ng isang buhay na malayo sa karangyaan. Habang pinagmamasdan niya ang mga barong-barong na tila anumang oras ay babagsak, isang boses sa kanyang isipan ang nagtatanong, mayroon pa nga ba siyang babalikan? O huli na ang lahat para sa isang taong ang tanging hangad lang ay ang dumaan ng gabi ng may laman ang tiyan? Bumaba si Ricardo sa kanyang sasakyan, ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa malambot at maduming putik. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakakita siya ng isang maliit na kandila na nakasindi sa harap ng isang pintong gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang yon na ang tahanan ni Maricela. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang isang pamilyar na boses, isang boses na puno ng galit at pagkamuhi, na nagmumula sa dilim ng skinita. Ang bawat patak ng tubig na nagmumula sa butas-butas na bubong ay tila isang malamig na daliri na tumutusok sa balikat ni Ricardo habang nakatayo siya sa gitna ng maliit at masikip na silid. Ang hangin ay amoy ng basang kahoy, kalawang, at ang hindi maipaliwanag na pait ng kahirapan. Ang bawat sulok ng barong-barong na ito ay tila nagsasalita. Isinasalaysay ang bawat gabi ng tag-ulan na kailangang tiisin ni Maricela habang pinoprotektahan ang kanyang natutulog na lola mula sa baha. Walang tao sa loob. Ngunit ang bakas ng isang marangal na buhay sa gitna ng karalitaan ay naroroon. Sa ibabaw ng isang lumang kahon na nagsisilbing lamesa, nakita ni Ricardo ang isang maliit na frame. Sa loob nito ay ang larawan ni Maricela at ni Lola Ines. Parehong nakangiti habang may hawak na isang pirasong tinapay. Ang larawang yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Ricardo. Isang paalala na ang mga taong tinawag niyang magnanakaw ay ang mga taong marunong magpahalaga sa pinakamaliit na biyayang natatanggap nila. Napako ang tingin ni Ricardo sa isang maliit na platitong may lamang tuyong kanin sa tabi ng litrato. Iyon ba ang kanin na iniligpit ni Maricela mula sa kanilang mansyon? Ang bawat butil nito ay tila isang saksi sa matinding sakripisyo ng isang apo na ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng labis. Ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo
at ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ang karangyaan ng kanyang buhay ay tila naging isang malaking kasalanan sa harap ng ganitong uri ng katotohanan. Sino ka? Anong ginagawa ng isang tulad mo rito? Isang magaralgal na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa labas ng pinto. Paglingon ni Ricardo, nakita niya ang tatlong kalalakihan, mga tambay sa eskinita na ang mga mukha ay puno ng hinala at galit. Ang kanilang mga kasuotan ay madumi at ang kanilang mga mata ay naglalayab sa puot nang makita ang mamahaling suot ni Ricardo na tila ba ang bawat hibla ng kanyang Amerikana ay sumasagisag sa pang-aapi sa kanilang uri. I'm looking for Maricela. Mahinang tugon ni Ricardo, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad sa kabila ng kaba na nagsisimulang bumalot sa kanya. Naghahanap ng Maricela? Matapos niyong palayasin at saktan, ngayon ay pupunta ka rito para perwisyuhin pa siya? Isang malakas na pagtulak ang nagpabuwal kay Ricardo sa madulas at maputik na semento sa labas ng pintuan. Ang sakit ng kanyang pagbagsak ay hindi maihahambing sa kahihiyang nararamdaman niya habang pinagtutulungan siya ng mga lalaki. Hinablot ang kanyang kwelyo at handa nang magpakawala ng mga kamaong puno ng hinanakit sa mundo. Ngunit bago pa man dumapo ang unang suntok, isang matigas na tinig ang pumigil sa lahat. Ang bawat salita nito ay tila yelong nagpalamig sa mainit na tensyon sa paligid. Bitawan niyo siya. Mula sa dilim ng eskinita, lumitaw si Maricela. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit hindi ito ang Maricela na nakilala ni Ricardo sa mansyon. Ang Maricela na laging nakayuko at mahinhin. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may dalang isang uri ng galit na tila kayang sumunog sa buong lungsod. Maricela, usal ni Ricardo habang pilit na bumabangon mula sa putikan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng dumi at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit si Maricela sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa putik ay may dalang bigat na tila bawat paglapit ay isang hakbang patungo sa paghatol. Tumigil siya sa harap ni Ricardo at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng awa, walang bakas ng kagalakan sa kanyang pagdating. Bakit ka narito, Sir Ricardo? Ang boses niya ay malamig, walang emosyon, na tila ba ang bawat salita ay galing sa isang pusong matagal nang namatay. Hindi pa ba sapat na kinuha niyo ang lahat sa akin? Ang trabaho ko, ang dangal ko, pati ang pagkakataong makasama ang lola ko sa kanyang huling hininga. Ano pa ang gusto mong kunin? Ang hininga ko. Ang puot sa mga mata ni Maricela ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang salapi o paumanhin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ricardo na mas gugustuhin pa niyang bugbugin siya ng mga lalaki sa paligid kaysa harapin ang bawat patalim na tingin ni Maricela na tila ba hinihiwa ang kanyang kaluluwa sa gitna ng bumubuhos na ulan. Hindi na babayaran ng perang nasa pitaka mo ang bawat patak ng pawis at luhang ibinuhos ng batang ito para lamang sa isang pirasong gamot. Ang tinig ni Elena, ang yarsang matagal nang nag-aalaga sa mga pasyente sa maliit na charity clinic, ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Nakatayo si Ricardo sa tapat niya, basang-basa pa rin ng ulan at may bahid ng putik sa kanyang pisngi mula sa pagkakadapa sa labas. Sa tabi nila, nakaupo si Maricela sa isang lumang bangko, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasara. Tila pilit na pinipigilan ang muling pag-apaw ng kanyang pighati. Inilapag ni Elena sa ibabaw ng lamesang kahoy ang isang makapal na tumpok ng mga papel. Ang mga ito ay hindi lamang basta mga resibo. Ito ay mga lukot na piraso ng papel. May mga mantsa ng tubig at tila ilang beses ng itinupi. Ang bawat isa ay may nakasulat na halaga. 50 piso, 100 piso, mga barya-baryang pinaghirapan ni Maricela sa loob ng maraming taon ng paninilbihan. Tingnan mo ang mga ito, sir. Hamon ni Elena
habang itinuturo ang bawat papel. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa konsensya ni Ricardo. Ito ang mga resibong binabayaran ni Maricela gabi-gabi matapos ang trabaho niya sa inyo. Habang kayo ay nagpapakasasa sa mga piging at itinatapon ang mga pagkaing hindi nyo maubos, ang batang ito ay naglalakad mula sa mansyon nyo hanggang dito para lang makasiguro na may maiinom na bitamina ang lola niya. Hindi makapagsalita si Ricardo. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang mabigat na bigwas na nagpapatumba sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang isa sa mga resibo. Nakasulat doon ang petsa ng nakaraang buwan. Ang petsa kung kailan binigyan niya si Maricela ng bonus dahil sa magandang pagsilbi nito sa isang dinner party. Akala niya noon ay sapat na yon. Ngunit ngayon ay nakikita niya kung saan napunta ang bawat sentimo sa buhay ng isang matandang pilit na kumakapit sa mundo. "Sir, you have no idea what she went through." Patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit na kinokontrol. "Maricela didn't just work for you. She sacrificed her own health, her own meals, just to provide for Lola Ines. And then, you called her a thief?" Inakusahan niyo siya sa harap ng maraming tao para sa isang bagay na kailanman ay hindi niya magagawang hawakan. Lumingon si Ricardo kay Maricela, na nananatiling tahimik at tila isang estatwa. Ang katahimikan ng dalaga ay mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat. Nais niyang lumapit, nais niyang hawakan ang kamay nito at humingi ng tawad. Ngunit ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang kadena na pumipigil sa bawat niyang galaw. Ang bawat marangyang bagay na mayroon siya ay tila biglang naging rason ng kanyang kahihiyan. "Do you want to know the truth about how Lola Ines died, Sir Ricardo?" Humakbang si Elena papalapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay malapit na sa mukha ng lalaki. Ang bawat salita niya ay tila isang matulis na karayom na ibinabaon sa puso ni Ricardo. "Lola Ines was stable for a while, pero noong gabing pinalayas niyo si Maricela, hindi nakakain ang matanda. Hinintay niya ang apo niya. Hinintay niya ang pagkain na ipinangako ni Maricela na dadalhin niya mula sa inyo. She died not just because of her sickness, sir. Namatay siya dahil sa panghihina ng katawan, habang ang huling hininga niya ay pangalan ng apo niya ang binibigkas. Umaasang darating ang pagkaing kinuha at tinapon niyo sa putikan." Ang bawat salita ay tila isang malakas na pagyanig sa mundo ni Ricardo. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nanlambot. Ang imahe ni Maricela na naglalakad sa ilalim ng ulan, yakap ang pagkaing para sana sa kanyang nagugutom na lola, ay tila isang sumpa na habambuhay nang uukit sa kanyang kaluluwa. Hindi mo ba naiisip na ginawa ko lang ang lahat ng iyon para sa proteksyon ng pamilyang ito, Ricardo? Para sa dangal na ilang dekada nating inalagaan? Ang boses ni Doña Esperanza ay tila isang banayad na haplos ng sedang tela. Malamig, madulas, ngunit may kakayahang sumakal. Nakaupo siya sa harap ng kanyang malaking salamin sa silid-tulugan. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang pilak na buhok, habang ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaang hindi nararapat sa isang taong kakasira lang ng buhay ng iba. Ang liwanag ng mga kristal na chandeliers sa kisame ay nagpapakintab sa mga mamahaling alahas na nakapatong sa kanyang lamesa. Mga bagay na tila mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa anumang hininga ng tao. Pumasok si Ricardo sa silid. Ang kanyang anyo ay isang malaking kabaligtaran ng karangyaan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod at puot, habang ang bawat hibla ng kanyang damit na may bahid pa rin ng putik mula sa tondo ay tila nagpapakita ng dumi na unti-unti niyang natutuklasan sa loob ng sarili nilang tahanan. "Dangkal? Ma'am, namatay ang lola ni Maricela dahil sa atin. Namatay siyang naghihintay sa apo niya na pinalayas natin sa ilalim ng ulan dahil sa isang kwintas na alam nating hindi niya kailanman kukunin." Ang boses ni Ricardo ay nanginginig sa pigil na galit.
Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Paanong napunta ang kwintas na yon sa gamit niya? I know Maricela. She is many things, but a thief is not one of them. Tumigil ang kamay ng matanda sa pagsuklay. Dahan-dahan niyang hinarap ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapait na ngiti. Isang ngiting madalas niyang gamitin sa mga business meetings upang takutin ang kanyang mga kalaban. Ricardo, my dear son, napakadali mo talagang mapaniwala sa drama ng mga taong nasa ibaba. Malambing na sabi ni Doña Esperanza habang tumatayo at lumalapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang pisngi ni Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay kasing lamig ng yelo. They are experts at playing victims. Gagamitin nila ang kamatayan, ang sakit, at ang kahirapan para lamang makuha ang gusto nila. Kung hindi ko siya pinalayas, baka bukas makalawa ay hindi lang kwintas ang mawala sa atin, kundi pati ang reputasyon ng Valderrama Group. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin bilang isang ina. Nagsisinungaling kayo, mahinang usal ni Ricardo habang iniiwas ang kanyang mukha mula sa haplos ng ina. Sa mga sandaling iyon, ang imahe ng kanyang ina bilang isang kagalang-galang na babae ay tuluyang gumuho. Ang nakikita na lang niya ay isang estranghero na balot ng kasinungalingan. Hindi ko na kayo kilala. Then don't try to know me, Ricardo. Just follow me. Ang boses ni Esperanza ay biglang naging matigas at mapang-utos. Huwag mong dungisan ang pangalan natin para sa isang katulong. Kung ipagpapatuloy mo ang paghahanap sa kanya, baka ikaw na mismo ang maghatid sa kanya sa mas malalim pang hukay. Do you want that? Nang lumabas si Ricardo sa silid, naiwan si Doña Esperanza na mag-isa. Ang kanyang mapait na ngiti ay nawala. Pinalitan ng isang madilim na ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng lamesa at may tinawagan. Ang bawat pag-ikot ng dial sa kanyang isipan ay tila isang planong binuo mula sa purong lason. Hello? I have a small problem that needs to be permanently settled. Bulong niya sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang babae sa tondo. Siguraduhin mong hindi na siya kailanman magpapakita o magsasalita sa anak ko. I don't care what it takes. Gawin niyo ang lahat para lisanin niya ang lungsod na ito o ang mundong ito kung kinakailangan. Sa ilalim ng madilim na gabi, habang ang mansyon ay nananatiling tahimik at payapa sa panlabas, isang bagong panganib ang nagsimulang gumapang patungo sa maliit na barong-barong ni Maricela. Isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang saan kayang pumunta ang isang ina upang protektahan ang kanyang sariling kasamaan bago tuluyang mawasak ang lahat ng kanyang pinanghahawakan? Ang amoy ng luma at tuyong kahoy sa loob ng maliit na silid ni Maricela ay tila lalong bumigat sa ilalim ng katahimikan ng gabi. Nakaupo siya sa sahig. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na malapit ng maubusan ng mitsa. Sa kanyang mga palad, naroon ang huling alaala ni Lola Ines. Isang simpleng krepilyo o keptok na yari sa plastik. Kupas na ang kulay, ngunit tila may taglay pang init ng pagmamahal ng matanda. Pinunasan ni Maricela ang dumi rito gamit ang kanyang laylayan. Ang bawat haplos niya ay puno ng pangungulila na tila ba ang bawat gasgas sa plastik ay isang kwento ng kanilang paghihirap at pagmamahalan. Ngunit ang kapayapaan ng kanyang pagluluksa ay biglang nabasag ng dumaan ng isang kakaibang amoy sa pagitan ng mga siwang ng kanyang dingding na plywood. Hindi ito amoy ng luto o amoy ng estero. Ito ay ang matapang at nakasusulasok na amoy ng gaas. Kasunod nito, ang marahang pagdampi ng isang bagay sa labas ng kanyang pinto. Tila isang basang-basahan na itinapon sa lupa. Bago pa man makatayo si Maricela, isang maliwanag na kulay kahel na liwanag ang biglang sumilip sa ilalim ng kanyang pintuan. Ang liwanag ay mabilis na lumawak, gumagapang sa mga tuyong kahoy na tila isang gutom na hayop
na naghahanap ng mabibiktima. Ang bawat pagkapit ng apoy sa dingding ay nagbubunga ng pagputok ng mga tuyong himaymay ng kahoy na tila libu-libong maliliit na buto ang nagbabasagan sa gitna ng init. Apoy! May sunog! Ang sigaw ni Maricela ay nabaon sa usok na nagsimulang bumalot sa buong silid. Mabilis na naging madilim at mahirap huminga. Ang bawat paglanghap niya ay tila nagdadala ng baga sa kanyang baga na nagpapaiyak sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, ang tanging naisip niya ay ang krepilyo ni Lola Ines. Ngunit dahil sa tindi ng usok at init, nabitawan niya ito. Ang maliit na kagamitan ay gumulong patungo sa ilalim ng kanyang papag, kung saan ang apoy ay nagsisimula na ring sumiklab. Hindi! Ang krepilyo ni Lola! Bulong ni Maricela habang pilit na gumagapang sa sahig upang hanapin ang huling alaala ng kanyang mahal sa buhay. Ang init sa kanyang balat ay tila mga latay ng apoy, masakit at nanunuot. Ngunit bago pa niya maabot ang ilalim ng kama, isang bahagi ng bubong na gawa sa nabulok na yero at kahoy ang bumagsak sa harap niya na naging dahilan upang hindi na niya madaanan ng krepilyo. Nagsimulang manghina ang kanyang mga bisig. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila sumusuko na sa tindi ng init at kawalan ng hangin. Napasandal siya sa isang sulok. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Sa gitna ng naglalagablab na paligid, ang huling nakita niya ay ang krepilyo na unti-unti nang kinakain ng apoy. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Ang pakiramdam na pati ang huling bakas ng kanyang lola ay hindi niya nagawang protektahan mula sa kalupitan ng mundong ito. Ngunit bago tuluyang mawala ang kanyang kamalayan, isang malakas na pagtulak ang naganap sa kanyang pintuan. Ang pinto ay tuluyang bumigay at isang madilim na anino ng isang tao ang pumasok sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang figurang ito ay balot ng basang tela, tila isang anghel na bumaba sa impyerno. Nararamdaman ni Maricela ang malalakas na bisig na bumuhat sa kanya. Pinalilibutan siya ng isang uri ng proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sino ang taong ito na nagtaya ng buhay upang iligtas ang isang katulad niyang wala ng halaga sa lipunan? Habang inilalabas siya mula sa nasusunog na barong-barong, ang huling naramdaman ni Maricela ay ang pagdampi ng isang malamig at nanginginig na kamay sa kanyang noo. Isang haplos na tila may dalang pamilyar na amoy ng mansyon, ngunit puno ng isang pagsisising hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Ang bawat hininga ni Maricela ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Isang paalala ng usok na muntik nang tumapos sa kanyang buhay sa gitna ng naglalagablab na barong-barong. Ang unang naramdaman niya nang magbalik ang kanyang malay ay ang kakaibang lambot ng telang nakalapat sa kanyang likuran. Isang kama na hindi gawa sa matitigas na kahoy, kundi isang kutsyon na tila yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Ang paligid ay hindi na amoy sunog o amoy estero. Sa halip, ang hangin ay puno ng banayad na amoy ng lavender at malinis na gamot. Dahan-dahang imulat ni Maricela ang kanyang mga mata at ang puting kisame ng isang hindi pamilyar na silid ang kanyang nakita. Sa kanyang tabi, nararamdaman niya ang isang mainit na presensya, isang basang tela ang marahang dumampi sa kanyang noo. Tila isang haplos na puno ng pag-iingat, na tila ba ang taong gumagawa nito ay takot na baka mabasag siya sa isang maling galaw. Nang lumingon siya ng bahagya, nakita niya si Ricardo. Ang lalaking laging malinis at maayos ang anyo ay mukhang gumuho na sa pagod. Ang kanyang mamahaling polo ay may mga mantsa ng abo, ang kanyang mga manggas ay nakatupi, at may maliit na paso sa kanyang braso na hindi man lang niya binibigyang pansin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yelo at katigasan, ngayon ay tila dalawang lawa ng matinding pag-aalala at pighati. "You're awake?" Mahinang usal ni Ricardo. Ang kanyang boses ay paos
at tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang kamay na may hawak na bimpo ay nanginginig ng bahagya. Huwag kang munang gumalaw. Malaki ang nainom mong usok and you have minor burns on your arms. I brought you to my private apartment. No one will find you here. Nais ni Maricela na magsalita. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi. Agad na kinuha ni Ricardo ang isang baso ng tubig at maingat na inalalayan ang ulo ng dalaga upang makainom. Ang lapit ng kanilang mga muka ay nagbigay daan upang maramdaman ni Maricela ang mainit na hininga ng lalaki. Isang pakiramdam na sana ay nagdulot ng kilig sa ibang pagkakataon. Ngunit ngayon ay tila isang malaking pader ng pait ang nakaharang sa pagitan nila. Matapos makainom, dahan-dahang iniwas ni Maricela ang kanyang tingin. Bakit? Mahinang tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Bakit mo ako iniligtas? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin, bakit mo pa ako hinayaang mabuhay? Nabitawan ni Ricardo ang bimpo sa mangkok ng tubig. Napayoko siya. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Dahil hindi ko na kayang mabuhay sa bawat araw na alam kong binuo ko ang sarili kong palasyo sa ibabaw ng pagkawasak mo, Maricela. I saw the fire. I saw how you tried to reach for that hair clip. Iniligtas kita dahil ikaw na lang ang tanging bagay na totoo sa buhay ko ngayon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Maricela. Totoo? Sir Ricardo, ang katotohanan ko ay abo na. Ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa akin sa lola ko ay natupok na ng apoy na pinadala ng pamilya mo. Ang kailangang iligtas ay ang budhi niyo, hindi ang buhay ko. I'm sorry, Maricela. Hayaan mo akong bumawi. I will give you everything. Isang bagong bahay, pera, seguridad. Kahit ano. Basta mapatawad mo lang ako. Pakiusap ni Ricardo, habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Ngunit bago pa madampi ang mga daliri ni Ricardo sa kanyang balat, marahas na hinila ni Maricela ang kanyang kamay. Sa kabila ng panghihina, ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa galit. Ang patawad ay hindi nabibili, Sir Ricardo. At ang mga sugat na iniwan ninyo sa puso ko ay hindi kayang burahin ng komportableng kama o ng maayos na apartment na ito. Mas gugustuhin ko pang harapin mag-isa ang sakit at takot na iniwan ng trahedyang iyon kaysa tanggapin ang tulong mula sa taong sumira sa pag-asa ko. Pakiusap, umalis na kayo. Huwag ninyong gawing dahilan ang pagkalingang ito para lang mapagaan ang bigat ng inyong konsensya. Naiwang nakatayo si Ricardo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakabitin sa hangin. Tila isang taong pilit na humahawak sa isang aninong unti-unti nang naglalaho. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na walang sino man ang makakatawid. Habang ang bawat segundong lumilipas ay lalong nagpaparamdam kay Ricardo na ang kanyang pagliligtas kay Maricela ay simula pa lamang ng isang mas mahabang pagdurusa para sa kanyang sariling kaluluwa. Ang munting kagamitang yari sa bakal na nasa loob ng bulsa ni Alfredo ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato. Habang naglalakad siya sa madilim na gilid ng kalsada, malayo sa mga ilaw ng mansyon, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi na siya ligtas. Alam niya na ang bawat segundong hawak niya ang USB drive na yon ay isang segundong inilalagay niya ang kanyang buhay sa bingit ng panganib. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mukha ni Maricela at ang malamig na bangkay ni Lola Ines, ang takot sa kanyang dibdib ay napapalitan ng isang matigas na paninindigan. I'm sorry, Doña Esperanza, pero hindi ko na kayang sikmurain ang bawat subo ng pagkain sa mesa niyo, bulong ni Alfredo sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Nagmamadali ang matanda patungo sa sakayan ng bus. Ang kanyang plano ay hanapin si Maricela
O kung hindi man, ibigay ang ebidensya kay Ricardo sa isang lugar na hindi sila mapapanood ng mga mata ni Claudia. Ngunit bago pa siya makatawid sa kalsada, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang pamilyar na tunog, ang mabilis na pag-ikot ng gulong sa aspalto at ang ungol ng isang makapangyarihang makina na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Alfredo na lumingon. Ang malakas na pagtama ng bakal sa kanyang matandang katawan ay tila isang pagsabog ng sakit na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga buto ay tila naging marupok na sanga na nagkabali-bali sa tindi ng impact. Ang dilim ng gabi ay lalong naging malalim habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang lasa ng bakal at dugo ay namuo sa kanyang bibig. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, naramdaman niya ang paghinto ng sasakyan sa hindi kalayuan. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse at ang tunog ng mga takong na humahakbang sa semento. Mabagal, kalmado, at puno ng tagumpay. Lumapit ang isang figura sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Claudia Montemayor na nakatitig sa kanya ng walang bakas ng awa. Sinasabi ko na sa'yo, Alfredo, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Ang boses ni Claudia ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Nasaan ang USB? Pilit na iginalaw ni Alfredo ang kanyang kamay patungo sa kanyang bulsa, ngunit hindi para ibigay ang ebidensya. Sa halip, sa huling lakas na meron siya, hinawakan niya ang USB at mabilis itong itinulak sa ilalim ng isang malaking bato sa gilid ng kanal bago pa man makalapit ng tuluyan si Claudia. Ang kanyang mga daliri ay nadumihan ng putik at dugo, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang munting tagumpay. Wala kang makukuha. Hirap na usal ni Alfredo bago siya nawalan ng malay. Sa kabilang dako, isang anino ang kanina papalihim na nakamasid mula sa likod ng isang puno. Ito ay si Elena, ang yarsang kaibigan ni Maricela, na katatapos lang ng kanyang shift sa klinika. Nakita niya ang lahat, ang sasakyang humarurot, ang pagbangga, at ang malamig na pagtitig ng babaeng nasa sasakyan. Nang mabilis na umalis ang kotse ni Claudia, sa takot na may makakita sa kanya, agad na tumakbo si Elena patungo sa duguhang matanda. "Lolo! Lolo, gumising kayo!" Sigaw ni Elena habang pilit na sinusuri ang pulso ni Alfredo. Dahan-dahang imulat ni Alfredo ang kanyang mga mata ng bahagya. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, itinuro niya ang ilalim ng malaking bato. "Dalhin mo. Kay Ricardo o kay Maricela ang katotohanan." Nasa loob niyan. Nang makuha ni Elena ang USB, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya. Ang matanda ay tuluyang pumikit. Ang kanyang huling hininga ay isang mahabang buntong hininga ng pagpapalaya. Sa gitna ng madilim at madugong kalsada, ang ebidensya ay ligtas na ngayon sa kamay ng isang taong hindi kayang bilhin ng pera ng mga Valderrama. Ngunit ang tanong ay ito, makakarating ba si Elena sa kanyang destinasyon bago pa man malaman ng mga makapangyarihan na ang kanilang lihim ay hindi kasamang nalibing sa katahimikan ni Alfredo? Ang bawat pundasyon ng mansyong ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingang pilit nating itinatago. Pero hanggang kailan natin kayang balutin ng ginto ang isang nabubulok na katotohanan? Ang tanong na ito ay tila isang malakas na hampas ng hangin sa loob ng tahimik na silid-aklatan ni Ricardo. Hawak niya ang isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa loob ng lihim na drawer ng kanyang ina. Isang resibo ng pagbabayad sa isang pribadong investigador at ang mga mensaheng nagpapatunay na ang pagkawala ng kwintas ay isang planong binuo bago pa man maganap ang handaan. Ang bawat salita sa papel ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto niya para sa kanyang sariling dugo. Hindi maikakaila ang katotohanan. Ang kanyang ina, ang kagalang-galang na si Doña Esperanza, ang siyang arkitekto ng pagkawasak ni Maricela. Hindi lamang ito basta aksidente.
Ito ay isang kalkuladong hakbang upang paalisin ang isang babaeng sa tingin ng kanyang ina ay isang banta sa kanilang antas sa lipunan. Ricardo, ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang boses ni Doña Esperanza ay nagmula sa pintuan, malamig at tila may talim ng bakal. Pumasok siya sa silid na ang bawat hakbang ay nagpapakita ng awtoridad na tila ba siya ang may-ari ng bawat hininga sa loob ng bahay na yon. Nang makita niya ang hawak na papel ng kanyang anak, hindi siya natinag. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang marahang pagdikit ng kahoy sa hamba ay tila isang hudyat ng simula ng isang digmaan. Bakit, ma'am? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang boses ni Ricardo ay nanginginig sa matinding pighati. Ipinakita niya ang papel sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na sana ay may paliwanag na hindi kasing sama ng katotohanan. You destroyed a life. You let a woman lose her grandmother and her dignity just for a piece of jewelry that you didn't even lose. I did it for you, Ricardo. Ang bulyaw ni Esperanza, ang kanyang maskara ng pagiging mahinahon, ay tuluyang natanggal. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, at ang kanyang mga mata ay naglalayab sa puot. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Ang isang balderrama ay hindi dapat nahuhulog sa isang katulong. Ang kailangan mo ay si Claudia. Ang kailangan mo ay kapangyarihan at connection. Maricela is a distraction, a dirt that needs to be swept away. Ang dumi na tinutukoy niyo ay ang tanging taong nagpakita sa akin kung paano maging totoo. Tugon ni Ricardo, habang humahakbang papalapit sa kanyang ina. I am going to the authorities, Mom. I am going to tell the truth. Ibalik natin ang dangal ni Maricela, kahit na ang kapalit nito ay ang kahihiyan ng ating pangalan. Isang nakapangingilabot na tawa ang pinakawalan ni Doña Esperanza. Isang tawang walang bakas ng kagalakan, kundi puno ng panunuya. Lumapit siya kay Ricardo at itinuro ang dibdib nito. Sige, gawin mo. Pero tandaan mo ito, Ricardo. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila sumpa. Sa oras na ilabas mo ang katotohanan yan, mawawala sa iyo ang lahat. Ang posisyon mo sa kumpanya, ang yaman mo, ang pangalang dinadala mo. Itatakwil kita bilang anak. Iiwanan kitang hubad at walang kahit na anong sentimo sa bulsa mo. Magiging kasing pulubi ka ng babaeng pinagtatanggol mo. Are you really willing to lose your empire for a thief's granddaughter? Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na tibok ng puso ni Ricardo. Parang tambol na unti-unting lumalakas sa gitna ng katahimikan. Napako ang tingin niya sa kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit ngayon ay tila siya ring nagtutulak sa kanya sa pinakamadilim na pasya. Sa paligid niya, ang lahat ng dating simbolo ng tagumpay, mamahaling libro, gintong dekorasyon, at mga bagay na pinaghirapan niyang makamit, ay biglang nawalan ng kinang. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng bahay ay hindi na mukhang gantimpala, kundi isang kulungang yari sa ginto. Pipiliin ba niya ang kanyang kaluluwa at ang katarungan para kay Maricela o ang kahariang binuo sa ibabaw ng kasinungalingan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paghatol sa kanyang pagkatao, habang ang titig ng kanyang ina ay tila isang patalim na naghihintay ng kanyang susunod na galaw. Ang bawat kristal na nakasabit sa malaking chandelier sa gitna ng ballroom ay tila mga matang nagmamasid, nagniningning sa ilalim ng marangyang liwanag, habang ang bawat panauhin ay balot ng kani-kanilang mga mamahaling seda at brilyante. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak. Isang atmosfera na tila ginawa upang itago ang anumang bahid ng dumi o pait ng realidad. Ito ang ika-30 taong anibersaryo ng Balderrama Group, ang gabi kung saan ang kapangyarihan at yaman ng pamilya ay muling ipaparada
sa harap ng buong bansa. Nakatayo si Ricardo sa gilid ng entablado. Ang kanyang suot na taksido ay tila isang bakal na baluti na sumasakal sa kanyang paghinga. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina na si Doña Esperanza ay nagniningning sa kanyang itim na gown, nakangiti sa bawat kamera at nakikipagpalitan ng mga tawa sa mga politiko at negosyante. Katabi rin nila si Claudia na tila ba ay bahagi na ng pamilya. Bawat haplos nito sa braso ni Ricardo ay tila isang pag-aangkin sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang lahat ng ingay at tawanan ay biglang naputol ng bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na hawakan ng pinto ay tila naging hudyat ng pagpasok ng isang mundong hindi kabilang sa marangyang pagtitipon na yon. Pumasok si Maricela. Hindi siya suot ng gown o anumang palamuti. Sa halip, suot niya ang kanyang luma at kupas na uniforme bilang katulong. Ang parehong uniformeng suot niya noong gabing siya ay pinalayas at inakusahan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang isang uri ng liwanag na mas matindi pa sa lahat ng brilyante sa loob ng silid. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay may kasamang bigat ng dignidad na tila ba ang bawat tapak niya ay bumabasag sa mga kasinungalingang bumabalot sa pamilya Valderrama. Narinig ang mahihina at mapanghusgang bulong mula sa mga panauhin. Ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay puno ng pandidiri at kuryosidad, ngunit hindi nayanig si Maricela. Direkta siyang naglakad patungo sa gitna. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Ricardo na tila ba sila lamang dalawa ang tao sa buong silid. Ano ang ginagawa ng basurang yan dito? Mahinang bulyaw ni Doña Esperanza habang pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti sa harap ng mga kamera. Ricardo, call security. Ngayon din, ngunit hindi gumalaw si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dalaga at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng paghanga na hindi niya naramdaman para sa sinumang babaeng nakasuot ng ginto. Nakita niya sa mga mata ni Maricela ang lahat ng sakit na idinulot nila, ngunit nakita rin niya ang lakas ng isang taong wala nang kinakatakutan dahil wala na siyang kailangang patunayan sa mga taong mapagkunwari. Lumapit si Maricela sa paanan ng entablado. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang pader. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na bagay na tila kumikislap sa ilalim ng ilaw, ang USB drive na iniwan ni Alfredo bago ito pumanaw. Sir Ricardo? Ang boses ni Maricela ay naging malinaw at matatag, sapat upang marinig ng lahat ng mga mamamahayag na naroon. Narito ako, hindi para humingi ng trabaho o pakiusap. Narito ako dahil may nakalimutan kayong bitbitin nung gabing pinalayas niyo ako, ang katotohanan. Humarap si Ricardo sa mikropono sa gitna ng entablado. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay tila naninigas na sa takot. At pagkatapos ay kay Claudia na nagsisimula ng umiwas ng tingin. Ang bawat kamera ay nakatutok na sa kanya, naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Ito na ang sandali na kanyang kinakatakutan. Ang sandali kung saan kailangan niyang piliin kung siya ba ay mananatiling isang Valderrama o magsisimulang maging isang tunay na tao. Inabot ni Ricardo ang mikropono, ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, habang ang kanyang titig ay nananatiling nakatitig sa matapang na mukha ni Maricela. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila nabaon, naghihintay sa bawat salitang lalabas sa kanyang bibig, na tila ba ang buong pundasyon ng kanilang imperyo ay nakasalalay sa isang pangungusap. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang telang marahas na hinila at napunit nang dahan-dahang iangat ni Ricardo ang USB drive na ibinigay ni Maricela. Ang bawat mata ng mga makapangyarihang panauhin at ang mga kumikislap na lente ng mga kamera
ay nakatuon sa kanya, tila mga buwitreng naghihintay ng anumang pagbagsak. Ang lamig ng bakal ng mikropono sa kanyang palad ay tila nanunuot sa kanyang mga kalamnan, isang paalala na ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay magiging huling hatol sa karangyaan ng kanyang pamilya. Tonight was supposed to be a celebration of our legacy. Ang boses ni Ricardo ay naging pause. May dalang bigat na tila bawat pantig ay isang sakripisyo. But a legacy built on a foundation of lies is nothing but a prison. My family, the Valderramas, has committed a grave injustice against a woman whose only crime was to work with honesty and love for her family. Isang marahas na pagbulong ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakita ni Ricardo ang kanyang ina na si Doña Esperanza na dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulay ay naging kasing puti ng porselana. Sinubukan siyang lapitan ni Claudia. Ang mukha nito ay balot ng takot at pagkalito. Ngunit hindi sila pinansin ni Ricardo. Sa isang senyas, dahan-dahang dumilim ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ugong ng projector na nagsimulang magpakawala ng isang maliwanag na sinag patungo sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila nabaon sa kawalan nang lumitaw ang malabo ngunit malinaw na video mula sa kusina ng mansyon. Kitang-kita ng lahat ang bawat tuso at mapanirang galaw ni Claudia. Ang mabilis na paglalagay ng kwintas sa loob ng supot ng pagkain ni Maricela at ang mapaglarong ng ngiti na gumuhit sa kanyang labi matapos ang ginawang kataksilan. Kasunod nito ay ang video ni Doña Esperanza na nagbibigay ng mga utos sa isang hindi kilalang lalaki. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga patalim na sumasaksak sa sarili nilang dangal. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga panauhin ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang. Ang mga bulong-bulungan ay naging mga hiyaw ng gulat at pagkondena. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumaba si Ricardo mula sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtalikod sa kanyang trono, isang paghuhubad ng kanyang korona sa harap ng publiko. Tumigil siya sa harap ni Maricela. Sa gitna ng mga kamera at ng mga taong dati ay tinitingala siya, dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang kanyang katawan hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa makapal na alpombra. Nakatingala siya sa dalaga, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Patawarin mo ako, Maricela. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap na tila galing sa isang pusong nadurog ng pira-piraso. Hindi sapat ang lahat ng yaman ko para bayaran ang bawat luhang ibinuhos mo. I am stripping my family of its name because we don't deserve to stand before you. Naghintay ang lahat. Inaasahan ng marami na tatanggapin ni Maricela ang pagluhod na yon. Naiiyak siya sa bisig ni Ricardo bilang tanda ng pagtatapos ng kwento. Ngunit nanatiling matigas ang tindig ni Maricela. Ang kanyang muka ay walang bakas ng kagalakan sa nakikitang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi nakadepende sa paghingi ng tawad ng iba. Dahan-dahang tinalikuran ni Maricela si Ricardo at ang buong ballroom. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay tila isang paglaya mula sa isang masamang panaginip. Hindi siya lumingon sa gulo sa kanyang likuran, sa paghimlay ni Doña Esperanza dahil sa hiya, o sa paghagulgol ni Claudia habang kinukunan ng mga kamera. Ang katotohanan ay hindi isang regalo na binibigay niyo sa akin, Sir Ricardo. Mahinang usal ni Maricela sa hangin bago siya tuluyang lumabas sa malaking pinto. Ito ay ang tanging bagay na hindi niyo kailanman nakuha sa akin mula pa noong una. Naiwang nakaluhod si Ricardo sa gitna ng malawak at marangyang ballroom, isang hari na nawalan ng kaharian, habang ang anino ni Maricela ay unti-unting naglalaho sa dilim ng gabi, baon ng tanging kayamanan na hinding-hindi makukuha ng sinumang Valderrama
ang kanyang malinis na dangal, at ang pananahimik ng kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng mansyong Valderrama ay tila isang nakabibinging sigaw na nagpapaalala sa bawat sulok ng bahay na ang kanilang marangyang kahapon ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat malaking bintana na dati ay nagpapakita ng kagandahan ng hardin ay tila naging mga piping saksi sa paglalaho ng isang imperyo. Wala na ang mga tawanan ng mga bisita, wala na ang tunog ng mga kubyertos na yari sa pilak, at wala na ang presensya ng mga taong dati ay sumasamba sa kanilang yaman. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Doña Esperanza sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kislap ng kanyang mga alahas na ngayon ay tila wala ng halaga. Ang kanyang cellphone na dati ay hindi tumitigil sa pagring dahil sa mga imbitasyon at tawag mula sa matataas na tao, ay nananatiling tahimik sa ibabaw ng lamesa. Ang mga kaibigan niyang itinuturing ay isa-isang naglaho. Tila mga aninong umiiwas sa init ng iskandalong bumabalot sa kanya. Ang bawat sulyap niya sa salamin ay nagpapakita ng isang matandang babaeng balot ng pangungulila at kahihiyan. Isang reyna na nawalan ng korona sa harap ng mundong kanyang minahal ng higit sa sarili niyang anak. Samantala, si Claudia ay nahaharap sa sunod-sunod na demanda mula sa mga kasosyo sa negosyo na ayaw madamay sa kanyang nasirang reputasyon. Ang bawat pirma niya sa mga legal na dokumento ay tila mga hakbang patungo sa kanyang sariling pagkakakulong sa gitna ng mga kasong paninirang puri at sabwatan. Ang kanyang pangalan na dati ay kasing kinang ng ginto ay naging kasing pait ng lason sa pandinig ng publiko. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Ricardo ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Sa kanyang opisina, na dati ay puno ng ambisyon, ngayon ay tila naging lugar ng kanyang pagbabayad puri. Pinirmahan niya ang mga dokumentong naglalipat ng malaking bahagi ng kanyang personal na yaman para sa pagtatayo ng Ines Foundation, isang institusyong tutulong sa mga manggagawang biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. "Sir, sigurado na po ba kayo rito?" Tanong ng kanyang abogado habang tinitingnan ang mga papeles na nag-aalis kay Ricardo bilang CEO ng kumpanya. "Mawawala sa inyo ang kontrol sa Valderrama Group. Maaari kayong magsimula sa ibaba." Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Ang unang nangiting hindi pilit at puno ng kapayapaan. "Matagal na akong nasa itaas at ang tanging nakita ko ay ang ulap ng sarili kong kapalaluan. Mas gusto ko pang maglakad sa lupa nang may malinis na budhi kaysa lumipad sa langit gamit ang mga pakpak na gawa sa kasinungalingan." Lisanin ni Ricardo ang gusali nang walang kahit anong bitbit na yaman, kundi ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga personal niyang gamit. Sa loob niyon ay ang krepilyo ni Maricela na maingat niyang ipinaayos sa isang eksperto. Ang plastik na dati ay natupok ng apoy ay napalitan ng isang matibay at kumikinang na material. Ngunit ang hugis at diwa nito ay nananatiling katulad ng orihinal. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao sa kalsada, naramdaman ni Ricardo ang tunay na kalayaan. Hindi na siya ang makapangyarihang Valderrama. Siya na ay si Ricardo, isang lalaking natutong magmahal sa katotohanan higit sa anumang titulo. Ngunit sa kabila ng kanyang pananahimik, may isang lihim na mensaheng dumating sa kanyang lumang email. Isang mensaheng nagmumula sa isang hindi kilalang account. Ang laman niyon ay isang maikling video ng isang maliit na paaralan sa isang liblib na probinsya, kung saan isang pamilyar na tinig ang naririnig na nagtuturo sa mga bata. Ang boses na yon ay tila isang awit na nagpabalik sa lahat ng kanyang pagsisisi at pag-asa. Dahan-dahang napahinto si Ricardo sa gitna ng mataong kalsada. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang panalangin. Ang video ay nagtapos sa isang kuha ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakatingin sa malayo ng may payapang ngiti. Ito na kaya ang hudyat na hinihintay niya upang tuluyang mahanap ang kanyang sariling pagpapatawad.
o ang anino ng nakaraan ay sadyang mananatiling isang magandang alaala na lamang na hindi na kailanman muling mahahawakan. Ang sikat ng araw sa hapon ay tila isang banayad na gintong kumot na bumabalot sa maliit na bakuran ng paaralan sa dulo ng isang payapang probinsya. Ang hangin ay amoy ng sariwang damo at tuyong lupa. Isang halimuyak na malayo sa masangsang na amoy ng lungsod na minsan ay sumakal sa pagkatao ni Maricela. Maririnig ang masasayang tinig ng mga bata na nagtatakbuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga awit ng pag-asa na pumapawi sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan. Nakatayo si Maricela sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang parehong uri ng puno kung saan mahilig maupo si Lola Ines noong sila ay nasa probinsya pa. Hawak niya ang isang luma ngunit maayos na aklat. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang ugali ng pagyuko sa harap ng iba. Ngayon, siya ay isang guro, isang tanglaw para sa mga batang tulad niya ay nangangarap din ng katarungan at magandang bukas. Mula sa malayo, isang lalaki ang tahimik na nakamasid. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa mga mamahaling Amerikana na dati ay nagsilbi niyang baluti. Si Ricardo ay naroon bilang isang voluntaryo para sa Ines Foundation, ang taong nagdadala ng mga gamit paaralan at tumutulong sa pagkumpuni ng mga sirang silya. Hindi siya nagpakilala gamit ang kanyang tunay na pangalan. Para sa mga tao rito, siya ay si Kuya Carding, isang lalaking may malalalim na mata at laging may dalang pagsisisi sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Nang matapos ang klase at isa-isang nagpaalam ang mga bata, dahan-dahang lumapit si Ricardo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay tila isang pag-aalinlangan, isang takot na baka mabasag niya ang katahimikang matagal nang iningatan ni Maricela. "The kids love the new books you brought, Carding," simula ni Maricela habang hindi tumitingin sa lalaki. Alam niya. Matagal na niyang alam kung sino ang voluntaryong laging nagpapadala ng tulong sa kanilang munting paaralan. Ngunit pinili niyang manahimik, pinili niyang hayaan ang panahon na humilom sa mga sugat na hindi kayang tahiin ng salita. Para sa kanila yon, Maricela. At para na rin sa bata sa loob ko na ngayon lang natutong makakita ng tunay na halaga ng buhay. Mahinang tugon ni Ricardo. Tumigil siya sa tabi ng dalaga. Ang layo nila sa isa't isa ay tila isang huling hininga ng nakaraan. Kinuha ni Ricardo ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa loob ay nagniningning ang isang kripilyo. Hindi na ito ang pusyaw na plastik na natupok ng apoy. Ito ay yari sa matibay na material, may mga ukit ng maliliit na bulaklak na tila sumisimbolo sa muling pagsilang. Ngunit ang disenyo nito ay eksaktong katulad ng kripilyong kaisa-isang alaala ni Lola Ines. "I know this can't replace what you lost." At alam kong hindi nito maibabalik si Lola Ines. Ang boses ni Ricardo ay naging paos, may dalang bigat ng isang taon ng pananalangin. "But I spent months looking for someone who could recreate it. I want you to have it, not as Sir Ricardo, but as a man who is still learning how to be worthy of your world." Dahan-dahang kinuha ni Maricela ang kripilyo. Ang lamig ng material sa kanyang palad ay tila may dalang init ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng matagal at sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luhang hindi na galing sa sakit, kundi sa pagpapatawad na dahan-dahang bumubukal sa kanyang puso. "Hindi ko alam kung kailan mawawala ang lahat ng hapdi, Ricardo." Mahinang usal ni Maricela habang hinahawakan ang kripilyo sa kanyang dibdib. "Pero ang makita kang narito, kasama ang mga batang ito. Sapat na iyon para maniwala akong may pagkakataon pa ang bawat isa sa atin na magsimulang muli." Tumingin si Ricardo sa malayo, sa papalubog na araw na nagpapakulay ng kahel sa buong langit. "I'm not asking for forgiveness today, Maricela.
I'm asking for a chance to stay, to help, to be here when you're ready to smile again. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila, ngunit hindi na ito ang katahimikang sumasakal. Ito ay ang katahimikan ng isang bagong simula, kung saan ang bawat pintig ng puso ay may kasamang pangako. Dahan-dahang isinuot ni Maricela ang krepilyo sa kanyang buhok. Isang simpleng galaw na tila isang pagtanggap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat pilat sa ating puso ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi mga ukit ng ating katatagan na nagpapatunay na tayo ay dumaan sa apoy at nanatiling buo. 5 taon na ang lumipas mula nang ang pangalang Valderrama ay gumuho sa gitna ng isang iskandalong yumanig sa buong bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang alikabok ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng mga bulaklak ng pag-asa na ngayon ay namumukadkad sa bawat sulok ng Ines Foundation. Nakatayo si Maricela sa balkonahe ng bagong gusali ng pundasyon. Pinagmamasdan ang mga pamilyang sabay-sabay na kumakain sa ilalim ng malalaking puno. Wala nang pagtatago, wala nang pagnanakaw ng mga tira-tira. Ngayon, ang bawat subo ng pagkain ay may dalang dangal. Bawat butil ng kanin ay pinagsaluhan ng may paggalang at pasasalamat. Ang bawat hapdi na naramdaman niya noon sa kusina ng mansyon ay tila naging isang malayo at malabong gunita na lamang, isang bahagi ng kanyang kwento na nagsilbing hagdan upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng pintura mula sa pagpipinta ng silid-aralan kanina. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling relo, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas totoo pa sa anumang diamante. The first batch of scholars will graduate next week, Maricela, mahinang sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Sabi ng mga nurse sa klinika, wala ng pasyenteng kailangang maghintay sa labas ng walang makain. Ang pangarap ni Lola Ines ay hindi lang nabuhay, kundi lumago ng higit pa sa inaasahan natin. Tumingin si Maricela sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng lalaki. Ang haplos na ito ay hindi na puno ng alinlangan o pait. Ito ay haplos ng 2 taong natutong bumangon mula sa sarili nilang pagkakamali. Nagawa natin ito, Ricardo, hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa pagkilala natin na ang bawat tao, gaano man sila kahirap, ay may karapatang itayo ang kanilang ulo ng may dignidad. Kumusta na kaya si Doña Esperanza? Ang huling balita ay nananatili siyang mag-isa sa kanyang malawak na mansyon, pinalilibutan ng mga mamahaling gamit na wala namang buhay. Ang kanyang korona ng kapalaluan ay naging isang madilim na bilangguan. Sa kabilang dako, si Claudia ay dahan-dahang nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa likod ng mga rehas, kung saan ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Ang tadhana ay sadyang marunong magbalanse ng timbangan ng buhay. Ang bawat gintong ninakaw ay may katumbas na dusa, at ang bawat luhang ibinuhos ng may katapatan ay may katumbas na ligaya. Ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na natin ang sakit. Ito ay ang desisyon na hindi nahayaan ang sakit na yon na diktahan ang ating kinabukasan. Maricela has forgiven, but more importantly, she has found peace. Ricardo has changed, but more importantly, he has found his soul. Sa bawat Sabado na dumarating, hindi na luha ang sumasalubong sa kanila. Ang bawat gabi ay puno na ng pasasalamat, at ang bawat umaga ay isang paalala na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagyakap sa mabuting layunin ng ating buhay. Ang huling imahe sa ating kwento ay ang krepilyo ni Maricela na nagniningning sa ilalim ng araw habang siya ay tumatawa kasama ang mga bata. Ito ang patunay na kahit ang pinakamaliit na bagay ay maaaring maging simbolo ng pinakamalaking tagumpay ng puso. Ang pag-ibig kailanman ay hindi nasusukat
sa laki ng mansyong tinitirhan, kundi sa laki ng pusong handang tumulong at magpatawad.